Bakit po natin naiisip na baka talagang sila ang nagsabi? Kasi ganyan ho yung araw-araw nating nakikita sa mga pagkilos nila. Puro po ang gustong mangyari agawin po ang posisyon ng ating presidente. Sabi ni Alonly TV, kahit mag-rally sila, wala silang magagawa. Impeach Sara now. Yan po talaga ang mangyayari dyan. Tsaka biruin nyo ho, mga bossing. Lahat na ginagawa po nila. No? Lahat na po, lahat ginagawa na nila, lahat na po, sinusubukan nila. Hindi umubra yung patay na ang Pangulo, stage 4 cancer. Hindi nila mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pakinggan nyo po si Attorney Carlo Ibanez. GMA, itinanggi ang panibago na sinusubukan nila magkudeta sa Kongreso. Palitan si Speaker D at iupo si GMA naman. No? Para ibasura yung impeachment, ganun po ba, mga kababayan? Malamang ganun yun, di ba? GMA, itinangging may kinalaman sa planong patalsikin si House Speaker Bogie D. May lumalabas na usap-usap Pakisuportahan po si Attorney Carlo Ibanez ho, mga kababayan ha. Napakagaling na gitarista at napakagaling na lawyer at napakagaling po na magpaintindi ng mga pangyayari at sitwasyon sa politika ho, mga bossing. usapan na si VP Sara daw ay lumapit kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Biruin mo yun? Hindi, kaibigan naman nila yan. Friend naman nila yan, si GMA, di ho ba? Hello, Garci. Kaibigan naman ho nila yan, mga kababayan Para subukan daw patalsikin si House Speaker Bogie D at pigilan ng impeachment. Pero ang problema, mismong si GMA na ang nagsalita. Itinanggi niya ang mga aligasyon na may kinalaman siya sa anumang planong patalsikin si Speaker Bogie D. Biruin mo, no? Ang dahilan, kung totoo man na merong silang pinlanong kudeta, ang dahilan lang po ay para ipahinto yung impeachment ng Vice Presidente. Oh? Ang dali-dali naman po. Sabi nga natin lagi, kung walang itinatago at kung kayang sagutin ng diretso yung mga yon, bakit hindi humarap? Mas madali po yun. Kesa yung magpaplano ka ng mga kudeta. Madaming tao na kailangan kang kumbinsihin dyan. Hindi kagaya nung sasagutin mo yung mga ipinaparatang sa iyo na ikaw mismo alam mo na ipagtanggol o idepensa ang sarili mo. Pero baka wala po talaga silang depensa. Kaya humahanap ng ibang solusyon o humahanap ng ibang butas para hindi matuloy na idepensa pa nila yung sarili nila. Ang dami na niyan. 16 na lawyer na ang kasama ng Vice Presidente. Pinapakita nyo pa din sa mamamayang Pilipino na hindi nyo kayang idepensa ang Vice Presidente sa pamamagitan ng pagpapahinto nitong impeachment. Mismo ang Vice Presidente na. Personal na. Di ba? Ibig sabihin, kung totoo mang may moves na patalsikin ang Speaker of the House, malinaw na walang basbas ito ni GMA. Ano ang pinapakita nito? This shows na nagiging desperado ang mga galaw ni VP Sara. Una, pumunta siya sa Supreme Court para subukang makakuha ng TRO. Kaso mukhang wala, mukhang imposible at mukhang hindi mangyayari. At mapigilan ang hearing ng House Committee on Justice. Pero hindi siya binigyan ng TRO. Ngayon naman, lumalabas nga ang usap-usapan na sinubukan niyang lumapit kay GMA para mapatalsik ang Speaker of the House at mapahinto ang impeachment proceedings. Nakita niyo po, kababayan? Hindi na lang nila sagutin. Ako ho ay naniniwala, mga boss chief amo sir, na kung sasagot sila at kung tama yung kanilang mga isasagot, panigurado ho ako, kung tama yung kanilang isasagot, panigurado ko, mababawi nila yung tiwala ng mamamayang Pilipino. Lalo na kapag yung mga bank accounts pa nila ilalabas. Sabi ni Merly Belen, kung ako lawyer niyan, hindi ko tatanggapin yan.
kasi alam kong talo. Eh, madam, meron po talagang mga lawyer na talagang gano'n. Yung lawyer ko, naku, hanga-hanga ako diyan kay Attorney Panela. Oh, sasabihin sa akin yan, "Mark, wag mo ng pag-aksayan ng panahon ito, 'no? Alam natin panalo ka pero wala kang makikita dito, walang mangyayari. Wag mo na 'yan, 'no?" Kahit nakikita siya sa akin, gano'n sasabihin niya. Pero meron din pong mga lawyer, mga kababayan, "O sige, kaya natin depensa 'to. Magkano ba?" 'No? Eh, ang acceptance fee ko dito, ganito. O sige, basta accept mo 'yan, basta ipagtanggol mo ako. Meron tayong mga kilala. Ang tanong, magkano? O, di ba? Meron tayong mga kilala na mga lawyer na ang kadalasan po na kanilang mga kliyente, yung tipo bang halata na matatalo yung kanilang laban. At to the rescue, at laging makikita natin na si lawyer na gano'n, siya yung laging tumatanggap, 'no? Wapakels, tabla talo, okey lang, 'no? At least, merong kliyente. Mas lalong wagmanong Joel Q, mas deadly 'pag silent, sabi ni Viola J. Aba, nagkukuwentuhan kayo diyan, Proceedings. Kapag ganyan na ang sunod-sunod na hakbang, iisa lang ang obvious. Panic mode na si Inday. Aha. Mukhang lahat na ay ginagawa niya para hindi matuloy ang hearing. Pero ito ang tanong, kung totoong inosente siya, bakit hindi siya humarap sa hearing at sagutin ang mga accusations laban sa kanya? Oo, dahil yun po yung pinakamadali, eh. Kesyo yung, bubuo pa kayo ng samaan, bubuo pa kayo nung mga magkukudeta, et cetera, et cetera. Madami kang taong kukumbinsihin diyan. Hindi kagaya nung pagsagot na lang doon sa mga, ini-issue. Kaya lang po mga bossing, isa doon sa, nakapaloob doon sa impeachment ay yung pagbabanta po ni Vice President Inday Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, which is isa sa nakikita kong pinakamalakas na dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. Ang hirap ipaliwanag nun. Kaya nga nakita mo, pinagpapaliwanag sila sa NBI pero ano ginawa? Wala. Hindi nila sinipot. Ang dami nilang alibay. Kung ano-anong mga alibay yung kanilang mga sinabi. 'Di ba, Sir Sunny Reyes? Bakit kailangan pang pigilan ng proseso kung wala naman siyang dapat ikatakot? Correct. Kaya ba siya umiiwas sa proceedings ay dahil wala siyang maayos sa depensa? Totoo. Yun. Byron Alde, shoutout sa iyo, no? Saktong-sakto ang pagdating mo, Sir Byron Alde. Kasi po, patapos na tayo, mga kababayan. Totoo yung sinasabi ni Attorney Ibanez, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Wala yang mga depensa. Mahina yung depensa nila. Yun na lang po, no? Tanggalin mo na yung confidential funds, tanggalin mo na yung bribery na nangyari daw po sa Department of Education di umano. Tanggalin mo na yung kay Ramil Madriaga, isa pa yan, problema nila. Na ang sinasabi ay mga pera ng mga lord ng ipinagbabawal na gamot, yung ginamit doon sa kanilang kampanya. Isa na lang ang iwan mo doon sa impeachment, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez. Pihado ko, hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili doon. Panigurado ko, wala silang depensa na posibleng sabihin tungkol dyan. Hanggang dito na lang po. Magpapaalam na muna ako. Maraming salamat and God bless po sa ating